basahin mo to. Ano yan topic? Yung may proportion. Ayun nga, oo, ayun nga yun. Ayun yung pinapakompute sa inyo, katulad nito. Yun nandito. O iba yun. O ibang topic na kayo. Ayun pa rin. Ito pa rin yun. O go, ratio yun. Kaya may ganyan. O go, basahin mo. Number 1. Ratio of boys to girls in a classroom is 7 to 11. If there are a total of 49 boys in the classroom, then how boys and girls are there together? All together pala. O sabi, the ratio, pwede tanggalin to. Tanggalin ko na to. Ipit mo na lang. Para makita mo yung ano, yung... Magdadala daw ng pandita. Pag isang mali daw, dito pwede. Wala daw dapat. Kailangan bumili mo rin yung bago. Para makita mo yung tawag. Para makita mo yung solution. Yung naging teacher ako sa visit na yun. Para sa atin Wala yung sabi. visit na yun. Niluloko lang pala ako nun. The ratio of boys to girls. Parang Itong lobat na ako. Teka lang. pala ako. Pero okay lang yan. Sabi, the ratio of boys to girls in a classroom is 7 to 11. Ganito mag-compute po. Lahat na makita niya 7 to 11. Ito. Ang gagawin mo lang dyan, hanapin mo yung number. 7 to 11. Ito yung voltage. 7 to 11. Ayun na po lang. Lahat yan may ganyan eh. 7 to 11. Number 2. 6 to 7. 7 to 11. Ang gagawin mo ganyan. Ratio. 7 to 11. Tapos hanapin mo isang number pa. If there are total of 49. 49 diba? Lalagay mo yung 49. Tapos X. Ngayon ang gagawin mo dyan. Ganyan. Diba nakuha mo na yan? Gagawin mo 7. Tapos divided by 11. Itong 11 lalagay mo sa baba. Tapos equal pa rin. Tapos 49. Tapos yung X lalagay mo sa baba. Tapos gagawin mo cross multiplication. 7 times X. Anong tingin mo? Tinuro ko na sa iyo yan. Ano ba yung X? Variable. Letters, ganun. 7 times X. 7X. Ayun yung sagot ha, 7X ha. Ha? Tapos 49 times 11. 539. Hindi na tayo magko-compute. Kasi inano ko na sa calculator. 539 yan. Ito times mo yan. Tapos ang gagawin mo, ano sunod? Para mawala to. Parang dapat X na lang matitira. Anong gagawin mo? I-divide mo sa 7. I-divide sa 7 ah. Ngayon cancel na yan. O di X na lang natira, diba? Tama. 539 divided by 7. Kinalcuyo ko yan. 77 lumabas. Kaya ang answer dyan 77. Pero ang tanong, 77 girls. 77 girls yung lumabas. Pero ang tanong, sabi ko, if there are a total of 49 boys, 49 boys daw, given na yung boys in the classroom, then how many boys and girls are there all together? Kaya nung na-compute mo, 77 lumabas, pero girls lang yan. Pero ang tinatanong, ilan daw yung pag pinagsama yung boys and girls? Gets? Ito ba 49 daw yung boys? Ibig sabihin, 77, ipa-plus mo sa 49. Pag pinalas mo yan, magiging 126. Kinumpute natin yung girls eh, kasi meron ng boys. Tapos ang tanong, kung ilan daw yung girls siya boys pag pinagsama. Nakumpute natin yung girls. Boys and girls, 126 lahat. Kaya ang sagot, 126. Gets? Number 2, basahin mo yung 2. The ratio of marbles to a stone in a large pot is 6 to 7. If there are 42 marbles, then how many stones are there? Ay, kinuha mo yung O anong gagawin dyan? Kukuntong dalawang number. O ayan, kinuha ko, diba? Sunod, hanapin mo pa isang number. 42. O 42x, diba? O anong ginawa? Yung 6, divide sa 7. Itong number na yan, divide mo sa 7, tama? Tapos itong 42, i-divide mo sa x rin, diba? Ngayon, cross multiplication. Invisible lang yan, hindi ko na in-x yan. Katulad yan, in-x ko dito. Kasi pag nag-compute, hindi mo pwede i-x yan. Invisible lang, parang sa utak mo na. 6 times x. 6 times x. X. Ha? X. 6x. Lahat ng tinatimes mo sa letters, ano, kunyari, 4 times x. 4x.
1 times x. 1x. O, sabihin natin g. Kunyari g. 3 times g. 3g. O, 10 times y. 10y. Parang add lang siya. Parang in-add mo lang. Sinabi lang na times. Parang pinagsama mo lang. Ilan? 6x. Sa daw yellow. Tapos ito naman. Anong sunod? Saan na tayo? Ay, yung plastic. Dito. Sabay, Diba na times na natin? Ano sunod? I-times na naman natin to. Diba na times na natin to? Ito naman. Pa-x lang, parang x na malaki. 10 na times. O, 7 times 42. 249 lumabas dyan. 249. Para mawala yung... Para matira yung x, anong gagawin? I-divide mo siya sa sarili niya. Makatabi nitong 6, diba? O, di cancel na. E, di x na lang natira. Tapos 249 divided by 6. E, di 49. E, di ang sagot mo, 49 stones. And 49 stones. Number 3. Basa mo yung 3. The ratio of coins to notes in a bag is 3 to 8. If there are total of 24 coins, then how many notes are there? Number ano yun? 3. 3. O, anong gagawin? Ano, kukunin tong number Yung 3 tsaka 8. 3 tsaka 8. O, ginawa mong ratio, diba? Yung 2 kasi, ibig sabihin yan, pag sinabing 2, kasi math yan eh. 3 to 8, parang ratio yan. Dahil ratio yung topic nyo, gaganyan yan. Bale, pag binasa mo to, 2, 3 to 8. Ayan o. Tapos anong sunod? Kukunin yung ano, Pangalawang number. yung total niya. Yung number pa, 24. 24, tapos x. Yung x, ito yung magiging sagot yan. O, ito na, 3, 8. Dinivide. Paul, ano to? Yung ano pa? Ito. Saan ang galing to? Ito. Dito. Dito muna tayo sa computation. Dito na tayo. Kasi nakuha na natin yan eh. Nasa given na, ito na tayo. O, divided by x. Ito yun, yung tabi. O, cross multiplication, go. 3 times x. 3 ay times ano? Times 3. O, 3 times x. Ano? Times 3 times pala. 3x. 3x pala. O, Di dito. parang nagagalaw mga barya ko. Sulat yan. Tapos 8 times Sa libo pa 24. rin yan. 8 times 24. 192. Ha? Ito yung sagot to, 192. Kinames ko na yan. Tapos ngayon, para mawala yung 3 dito sa tabi, kailangan kasi x lang matitira eh. Bale, yung x, ito na yung pinakasagot mo. Yung equals ng x na yun, kaya x lang dapat matitira, dapat wala siyang kataping number. Kasama ba sa bilang? O, dinivide mo na. Pagka-divide mo dyan, Paul. Alam mo kung saan ang galing itong 3? Ay, sa given. Hindi dito. O, sa given nga. Pero dito tayo bumase. Pangat niya. 64. Gets mo na, Paul. Paul, gets na. Kanino ba yan? Noodles na. Yan na pala, basta gets mo na yan eh. Ito, Paul. Sinagutan ko na ng 7.